Ito ang nakakabaliw na balita tungkol sa isang UFO at nawawalang bata. Pag-usapan natin ang bagong documentary ng Trainwreck, Balloon Boy. Again, simplified version lang to, and kung gusto nyo ng full details, then panoorin nyo na lang yung buong documentary. Let's go! Susundan natin dito ang pamilya Heaney na merong 3 anak. Kung tutuusin, hindi lang sila normal na pamilya dahil mahilig nga sila sumali ng mga reality shows, nangahabol sila ng mga tornadoes, and nag-iimbento nga rin yung tatay nila ng iba't ibang mga bagay. Isang araw, dito nga mag-iimbento yung tatay na si Richard ng isang homemade balloon na shape ng isang alien spaceship. Ang plano nila, paliparin lang to ng around 20 feet lang, pero dito nga magkakaroon ng malaking problema. Sama ang buong pamilya nila, dito nga aksidenteng hindi natali yung buong spaceship, kaya naman lumipad nga ito ng sobrang taas. Ang masama pa dito, hindi nila mahanap yung isa sa mga anak nilang si Falcon, kung saan dito nga nila maiisip na nasa loob nga ng spaceship na nilipad sa langit yung anak nila. Given na sobrang taas na nga ng spaceship and sobrang bilis na nga ng takbo nito, sobrang delikado nito kung nasa loob nga nito yung bata. Sa mga sumunod na oras, dito na nga nagsimulang kumalat yung balitang ito na sinubaybayan nga ng mga pulis at ng maraming mga tao. Syempre, may bata doon sa loob and hindi nga nila alam kung saan mapupunta tong lobo na to, and worse, baka nga bumagsak to. Sa mga sumunod pa na oras, dito na nga susundan ng mga helicopters ng media yung spaceship kung saan dito na nga sila mag-aalala dahil paunti-unti na nga itong bumabagsak. Inabangan nga lang nila to ng inabangan hanggang sa maglanding nga ito, at nung tignan nga nila yung loob nito para iligtas nga yung bata, wala namang bata doon sa loob. Makalipas ang ilang oras, dito na nga magugulat yung mga tao nang mahanap na nga si Falcon, and all this time, nasa loob lang pala siya ng bahay nila at nakatulog lang daw. Apparently, nagtago daw itong si Falcon doon nga sa attic ng bahay nila, and nagising na nga lang siya makalipas yung ilang oras. Siyempre, natuwa yung mga tao kasi nga ligtas na yung bata, pero hindi pa dito natapos yung problema nila. Dahil nga nag-trending sila, nag-viral, dito na nga sila in-interview na mas nagpagulat pa nga sa mga tao dahil nadulas daw yung bata kasi nasabi niyang ginawa lang daw nila tong lahat para sa show. Siyempre, nagalit yung mga tao kasi nga sayang effort, yung pera, and pag-aalala. Tapos, joke-joke lang pala to? Dahil nga nag-viral yung pagkadulas nga daw ni Falcon na peke nga lang yung lahat ng nangyari, sinabi naman ng pamilya na nagkamali lang daw talaga si Falcon ng nasabi, pero maraming ang hindi naniniwala dito. Sabi ng ilang tao, ginawa lang daw talaga nila to para sumikat nga kasi nga may experience na rin naman sila sa mga reality show, and so, peke lang din daw talaga to. Eventually, inimbestigahan nga sila and umamin nga yung nanay, and dito na nga rin nag-plead ng guilty yung tatay, and ayon, nakulong sila and nag-community service ng halos 1 buwan lang. Dahil sa nangyaring ito, marami nga yung natuwa, pero marami nga din yung nagalit kasi nga daw, inosente naman daw talaga yung pamilya nila Heaney. Honestly speaking, kung ako yung tatanungin nyo, siguro nasa around 60 to 80% ako naniniwala na pineke lang talaga nila to. Unang-una, yung paglipad nga ng spaceship doon sa backyard nila na I would agree doon sa mga detectives na parang acting lang din kasi talaga eh. Yeah, iba-iba tayo mag-react and all, pero for me, yung tono, delivery, and pagkaka-setup, it felt scripted lang talaga for me eh. Lawa, I don't believe na hindi nila kabisado enough yung bahay nila and kung saan pwedeng magpunta or magtago nga yung anak nila sa bahay nila na hindi talaga nila siya mahanap. Ikaw siguro for a few minutes after nga nilipad yung spaceship, paiintindihan ko pa, pero ilang oras, kung ako yung tatay, hahalugugin ko yung buong bahay ng paulit-ulit kasi iisipin ko, malay mo nandito lang talaga sa loob yung bata, di ba? Siguro dito partly kasalanan din talaga ng mga pulis kasi nga hindi rin naman nila hinanap ng maigi yung bata nga doon sa loob ng bahay, given na hinalughog din naman nila to, and seeing nakitang-kita din naman yung butas doon nga sa kisame, tapos hindi nga rin nila nahanap, baka nga wala lang talagang nakaisip na sumilip doon. Isa ko pang ang theory, baka noong una, akala talaga nila nandoon sa loob si Falcon, pero siguro a few minutes later, na-realize nila na nasa bahay lang pala, and since nagkakagulo na nga, kumbaga sabi nila, bakit hindi na lang natin gamitin tong gulong to? Parang ganon. Okay, pangatlo, may confession din kasing pinakita doon nga sa nanay na I know they argued na may language barrier nga daw, pero I don't believe that's true. Kay said, matagal na rin naman siya sa US, may degree na rin naman siya sa English, and even doon sa home videos nila, sobrang straight na rin niya mag-English eh. So, alam mo yun, I don't know. I would agree daw doon sa abogado nila na puro leading question nga yung mga tinatanong nga sa kanya doon sa interrogations, pero hindi naman kasi sobrang lalim ng English siguro para hindi niya maintindihan kung ano yung pinaparating ng mga detectives doon sa interrogation na yun eh. Kasi maintindihan ko pa kung language barrier kung isang tanong lang, pero kung sobrang daming tanong tapos ganun pa rin yung sagot niya na consistent pa rin doon sa pinasabi nga ng mga pulis, then medyo kaduda-duda na yon. Again, opinion ko lang naman to, and may mga interviews naman din yung buong pamilya and si Falcon nga mismo tungkol nga sa nangyari, pero ayun nga,
I don't know them enough din naman to identify if nagsisinungaling or nagsasabi ba talaga sila ng totoo. Yes, baka nagkamali lang talaga si Falco ng nasabi, I mean sadyang sketchy lang talaga yung pamilya nila, yung nangyari, pero ayun nga, ang tanging nakakaalam lang ng totoo ay yung pamilya lang din nila mismo. Ayun lang, kayo ba? Ano sa tingin niyo yung tunay na nangyari? Comment nyo na lang. Thank you.